Hi everyone, this is Nina and it's good to be back. Just an update with my plants. Well, the past months, hindi masyadong naging maganda dahil marami yung nasira at namatay sa aking mga aglaonemas. Marami yung mga nasira yung mga dahon, Hindi na nakapag-survive dahil sa fungal diseases. So I decided na ilipat na yung natitira pang halaman dito sa harap ng bahay namin. And some of the house plants that we have nandito sa maliit na garden sa harap ng bahay. And this is actually the north-facing area sa aming bakuran. Hindi ko rin expect na mangyayari ulit yung nangyari 2 years ago kung saan namatay halos lahat ng aking mga collection na aglaonemas. So naulit-ulit itong last part ng 2024, tinamaan ng fungal diseases. Akala ko kabisado ko na yung pag-aalaga ng mga aglo. Itong mga nandito, ito yung mga green aglo na matibay naman so far, Kagaya nito, maganda pa rin yung dahon niya and thankful ako na nakapag-survive sila. And sana hindi na magkaroon ng sakit itong mga natitira kasi konting-konti na lang yung mga naiwan sa aking mga collection. Yan, kung mapapansin nyo, may mga konting spots pa rin. Pero itatry ko pa rin silang i-recover ang mga ito para maging lush ulit yung mga dahon nila. This one is Aglaonema unicorn. Medyo nagmamature na rin siya. Do kitang-kita pa rin yung ganda niya, especially sa pink mutation sa mga dahon niya. And mapapansin nyo naman na healthy yung kanyang stem and petioles. Tapos yung combination ng kulay niya, ang lamig sa mata. Very light kasi yung combination ng yellow, pink, and green. And itong maliit na ito, galing ito sa mother plant na nilipat ko rin nung nag-repot ako months ago. Madami na sa mga favorite aglo ko ang namatay, so hindi ko na sila na-survive kahit gumamit ako ng fungicide sa pag-spray sa kanila. Yung iba pwedeng isipin nila na baka na-overwatered, pero hindi rin kasi halos everyday minomonitor ko sila before going to work. And yan, isa sa mga favorite ko itong Aglaonema Pinkie Pie. Dalaw itong Pinkie Pie na ito, buti na lang yung isa nakapag-survive, though tinamaan din ito ng fungus. Ayan, kung makikita niyo yung pink edges sa kanya mga dahon, ito yung maganda sa kanya. Hindi naman mga rare ang mga Aglaonema collection ko, pero affected ako kapag marami ang namamatay or nasisira sa kanila. But it's not always about yung money na pinambibili mo sa kanila, But yung time and effort na binibigay natin sa mga alaga nating halaman. Because it's our passion and the benefits that we also get from our plants and from gardening in general. Minsan talaga nawawalan tayo ng gana or energy pag nakikita natin na nasisira sila. On the other hand, ito rin yung nagmo-motivate sa atin para mag-pursue pa rin tayo, We also learn from mistakes. Saan ba tayo nagkulang? Na-overwatered ba sila? Kulang ba sa sunlight? Need na bang mag-change ng potting soil or potting mix? So, yun lagi yung iniisip natin kapag may mga issues and concerns tayo sa ating mga plants. May mga times siguro na napapabayaan natin yung iba, lalo na yung may maraming alaga na plants or yung may malalaking garden. Especially for working people like me, kapag medyo naging busy sa work, nababawasan yung time natin or hindi natin nagagawa yung regular routines natin sa mga halaman natin. Nevertheless, tuloy-tuloy lang tayo. Let's keep planting. Plant more trees as well, Ang laking tulong po ng mga puno sa atin. So that's it for today. Thank you for watching. Stay safe. Mag-iingat po kayo.